Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating 4 PM service. So nasa unang yugto po tayo ng ating serye na bubuksan po natin ngayon, which is from a mission field to mission force. So ito pong serye natin ito ay ginawa po para po sa nalalapit nating anniversary na 48th anniversary po ng Victory. Alam naman po natin na from the humble beginning, meron pong misyonaryo na pangalan ay Steve Morel. Kasama din po siya sa 10 days mission. Parang ganun po yung na nangyari. So mga kabataan na from US, pumunta po sila dito sa Pilipinas. Yung 10 days mission trip ay nauwi po sa pangmatagalan pong mission. So parang nung may mga na-reach out na estudyante, at nung na-reach out po yung mga estudyante, nagkameron po siya ng burden na after sharing the gospel, what's next? And yung pong mga na-reach out po na mga estudyante, now they are functioning as our Bishop Council po ngayon. And this series will help us to understand saan ba tayo nagsimula, ano po ba yung simbahan natin, ano yung ginagawa natin, at bakit natin ito ginagawa. It reminds us that ito po ang simbahan natin. Yes, 40th anniversary po, but we looking forward kung ano po yung ginawa simula noon hanggang ngayon po, ito na po rin yung gagawin natin. Dati po, we are mission field. Tayo po yung pinuntahan para share ng mabuting balita. But now, after 40 years, we have 19 congregation in Manila, 5 church plant. In Victory provincial churches, we have 102 church and 128 congregation. So kung makikita po natin, not only nagkameron po ng mga church planting, but also nagkameron din po na isinend ng mga misyonaryo papunta po sa ibang bansa. So again, we are here to honor God, make disciple, church planting, in campus ministry, and every nation. And hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na kami po ay galing sa Cambodia. So again, we want to extend din na marami pong salamat sa inyong panalangin, sa inyong suporta, at susunod, kayo naman po ang isusunod. So can we all stand up and let's read the Word of God for the day. So we're week 1, we call it motive, which is honor God. Psalm 145 verse 1 to 10. Ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Panginoon, kayo ay makapangyarihan at karapat-dapat na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Pagbubulay-bulayan ko ang inyong kadakilaan at kapangyarihan at ang inyong kahangahangang mga gawa. Ipamamalita ng mga tao ang inyong kapangyarihan at kahangahangang mga gawa. At ipamamalita ko rin ang inyong kadakilaan. Ipamamalita nila ang katanyagan ng inyong kabutihan at aawit sila na may kagalakan tungkol sa inyong katuwiran. Panginoon, kayo'y mahapagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Pasasalamatan kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha. Pupurihin kayo ng inyong mga tapat na mamayan. Tayo po manalangin. Panginoon, dalangin po namin na ikaw mismo ang bumisita sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na katulad ng psalmist, kung paano niya binibigyan ka ng papuri na ito'y personal at sinasaad niya dito na ikaw ang Diyos na mabuti at makapangyarihan. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat aspeto ng aming mga buhay, alam namin na ikaw ang karapat-dapat na papurihan.
Even today, Lord, ipakita mo sa bawat isa sa amin, i-reveal mo kung sino ka na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maaari sa tao ay imposible, but sa iyo ay tunay na walang imposible. Lord, we pray for today that let your presence, your guidance, even teach us the way that you want us to be, Lord, that we want to honor you for the rest of our life. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So kung makikita po natin dito na si David po ay gano'n na lang po ang pagbibigay niya ng papuri at pasalamat sa Panginoong Diyos. Sabi po dito in Psalm 145 verse 1 to 2, I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Sinasabi niya dito na ang Panginoong Diyos ay karapat-dapat na kaluwalhatian, bigyan ng papuri at itaas. Pagka sinabi mong extol, it means to praise, to lift up, and to exalt. It means David honored and promoted the name of God. Ipinopromote niya po, kanya pong pinapakita na ito yung way na dapat parangalan ang Panginoong Diyos. He did it in a personal way and surrendered his heart. Ito pong way kung paano niya sabi niya, my God, my King. Sabi niya, ako'y magpupuri. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking hari. Which expresses admiration and appreciation and thanks. Sino po dito meron kang iniregalo na special doon sa taong special para sa'yo? Meron ba? Anong reaksyon? Depende kung nagustuhan nung binigyan mo. Parang yung kaibigan ko, alam mo ang weakness ko, binigyan ako ng sapatos. Talaga yung ngiti ko ay abot hanggang langit. I don't know kung anong mga some of you, binigyan ka ng oras, binigyan ka ng regalo, or somehow binigyan ka ng magandang papuri sa iyo. Nung birthday ko po, tuwan-tuwa ako. Ang daming bumati sa akin. And yung isang bati doon, naiyak ako kasi sabi niya, simple, ang sabi niya lang, happy birthday sa aming sikat na kaibigan. And nung sinabi niya po yon, medyo naiyak na ako. And ang reply ko, he's the one na nag-share sa akin po ng 1-to-1. Sabi ko, thank you Kuya Ban sa iyong pagtsatsaga, sa iyong paghabol sa akin at sinare mo yung mabuting balita. This is the best ever gift that I ever received. And when I said that, naiyak na po ako, iyak na ako kasi I really appreciate that person. So parang inaano niya, parang ang pakiramdam ko, busy na daw ako, sikat na daw ako. Pero hindi, sabi ko, I want to ibalik ulit sa'yo yung ginawa mo para sa akin. Siguro, is part of kung saan ako ngayon, kung saan ako naandon. So what do I mean? David expressed his gratitude sa Panginoong Diyos. At ang sabi niya dito, every day I will bless you and praise your name forever and ever. Nung nakita niya ang Panginoong Diyos na siya ang kanyang karapat-dapat papurihan, siya ang Diyos at siya ang hari niya, he is not only surrendered all his life, but in every day daw po, papupurihan niya ang Panginoon. Not every day, but forever. God is to be honored at all times and in all circumstances. Na sinasabi niya dito na bawat minuto, bawat segundo, ako'y magpupuri at magbibigay ng pasalamat sa iyo. Tanong po, madali bang magbigay ng papuri sa Panginoong Diyos? Na in every situation of your life, ang sasabihin mo, papuri at pasalamat sa Panginoong Diyos. O sino dito minsan,
Hindi gano'n yung lumalabas sa ating mga bibig. But David says, in every day and forever, he will give praise to his God and to his King. It means in everything we do, in every moment of our lives, God alone is to be honored and extolled. This includes our highest points, our lowest points, and in everything in between. It doesn't matter kung ang buhay mo ay nasa magandang sitwasyon. It doesn't matter kung ang buhay mo ay nasa pinakamababang sitwasyon. Sinasaad dito ni David na karapat-dapat pa rin papurihan natin ang Panginoong Diyos. We don't just praise God on Sunday, but we do it every day. And we will do this forever. Ito po yung sabi ni David. Ganun niya ka-personal na binibigyan papuri ang Panginoong Diyos. We totally surrender all his life to God. Tanong, recall a time when it was hard for you to honor and extol God. Kasi kung si David ay naging personal, totally surrendered to God, at ito yung way ng papuri niya every day and forever. Kasi yung moment po ni David dito, medyo may edad na po siya dito. Ito yung time na ipinasa na niya yung kanyang kaharian sa kanyang anak na si Solomon. Sino dito may katabi kang mukhang bata? Taas po ang kamay. Ayan. Bata. Ba't sa akin ka nakatingin? But it's the time na makikita mo na ganun na siya ka-experience at ganun na niya kakilala ang Panginoong Diyos. And we look, kung titignan natin yung buhay ni David, madali ba na magbigay ng papuri in every day of his life sa Panginoong Diyos? Sige, tingnan natin. Nung time kaya na siya ay totally, he is the second man of Saul. Na even sabi niya nung time na yun na pinapapatay si David ni King Saul, pero nung time na merong isang tauhan si David, sabi niya, Haring David, kaya kong patayin si Haring Saul. Sabi ni Haring David, do not touch the anointed one. Sabi nga ni David, ano kaya pakiramdam ni David na ganun yung pagpupursige niya, ganun yung pagmamahal niya sa hari, na iniingatan niya, pero yung hari ay nais siyang papatay. It is easy to him to honor God and exalt God. O yung time na nagkameron siya ng kasalanan, na alam natin na he become a murderer with adulterer with Bathsheba, di ba? Tandaan niyo yung mga istorya na kanyang buhay. Siguro nung pinatay niya si Goliath, doon makikita mo na parang mas masarap niya ipapurihin na pa. Pero despite of situation na meron siya, nung na-rape yung kanyang anak, nung si Absalom, nung yung kanyang anak na yung kanya ring anak na parang pinupursit din siya para patayin. It's easy to exalt. And I believe also, some of us, may mga situation tayo sa ating mga buhay na hindi ganon kadaling magbigay ng papuri sa Panginoong Diyos. But no matter what, ano man po sitwasyon, sabi po dito, karapat-dapat po natin papurihan at bigyan pasalamat ang Panginoong Diyos. Be careful. In every word that comes into our mouth, there's a power in our word. But instead to be grumbling or mag-curse ka, mag-grumbling ka, na-remind po ako dito, why don't we honor God and praise Him in our word? There's a power when we praise God. There's a lot of battle, di ba? Yung may mga battle doon na hindi nila kaya, sabi doon, sige, mag-worship lang kayo. Pumunta kayo, lumabang kayo. Habang nag-worship sila, ang dala nung iba, mga kanyon, mga baril,
Sila nag-worship lang sila, tapos later on, yung mga sila na yung nag-away-away. Every time si King Saul, merong mga masamang espiritu na umano sa kanya, pakakantay niya lang si David. And later on, the bad spirit coming out. That's why it doesn't matter what situation we have, but we are here to give praise and honor to our King. Our movement po, the motive, bakit po nagsimula po ito. Sabi doon, we honor God. It nasa McDonald's si Steve Morel, ito pa lang yung office na meron kasi nga wala naman talaga eh. Walang place. Ang lahat ng lahat na meron ay puro estudyante. But unang nilagay doon, we exist to honor God. Na ang ma-honor ay hindi ang pastor, hindi kung sino man, but ang ma-honor sa place na to ay laging ang Panginoong Diyos. We are here to honor God. Bakit nasabi ni David itong mga bagay na ito? First, we honor God because He is worthy to be praised. When King David said that, I will praise you, my God, my King, he know na karapat-dapat bigyan ng papuri ang Panginoong Diyos. He is our God and King, greater than all, and He has done mighty acts. To honor, to extol, to glorify someone is to recognize their characteristic and achievement and to put this person on high above else. No one, para kay David, walang number one priority. Number one above, it's God. Di ba dito sa ating po simbahan, more than the ministry, it is God. More than your relationship, ang number one ay ang Panginoong Diyos. And same thing to David, alam niya na ang Panginoong Diyos ay karapat-dapat bigyan ng papuri. He is above all else. Psalm 145 verse 3, great is the Lord and the most worthy of praise. His greatness no one can fathom. While God is great, David recognized that no one can fathom His great and powerful and power completely. Alam ni David na ang Panginoong Diyos ay sobra makapangyarihan at kahit siya ay hindi niya kayang unawain ang sobrang kapangyarihan na meron siya. The journey of his walk with God, alam niya kung gaano ang Diyos makapangyarihan. Sa tao po ay imposible, but sa Diyos ay walang imposible. Do you have a story? Sino dito may mga istorya na napatunayan mo na ganon makapangyarihan ng Panginoong Diyos? Ako na lang po. Laging yung tumayo po dito, never. Hindi po ako tatayo talaga. Kasi po nung college ako, laging sabi namin, it's better to repeat than to report. Hindi po kami nagre-report ng mga, basta kami, okay lang, back subject na lang, tawag doon, i-drop na lamang. Pero, makapagsabi na, now you are sharing the word of God. I don't know when the time David see how great and how powerful God is. Remember when he fight Goliath? Di ba sabi ng mga kapatid, siya pumunta lang po doon sa place na yon para magdala ng pagkain. Pero yung kanyang mga kapatid na mga muscle man, mga warrior, nasaan po? Nagtatago. Bakit? Every time nalalabas si Goliath, nag-aamo siya, o sino dito? Ang lalaban? Tapos minamak niya yung Panginoon ng mga Israelita. Tapos si the King Saul, nasa sila? Nandun nagtatago. But when David hear it, ano sabi ni David?
Sino ka para hamakin ang Diyos ko? Ako ang lalaban sa'yo. Gandang laban nun, ano? Parang LeBron James versus Dudut Jaworski. Kilala niyo pa ba yun? Parang mismatch. Alam po yung ginamit niya? Sa magitan ng bato. Slingshot. Hindi ko alam paano yung laban na yun, di ba? Parang sino dito kilala mo pa si Henry the Giant. Siguro mo lang, hoy, sino yung laban sa akin dyan? Yung mga warrior, ando nagtatago. Pero sabi ni David, siguro, para kay Goliath, gano'n lang kaliit si David. Ako ang lalaban sa'yo. But we see when God moves, David experienced how great and how powerful God is. Sabi nila, malatsamba, hindi. God prepared already David for that battle. God already prepared David doon sa matinding labanang na yon. Remember that he was a shepherd boy, but andon na ang daming pinatay niya yung leon, pinatay niya yung oso, and now when the time na ginamit siya ng Panginoong Diyos. Is there a moment na naunawaan natin kung gaano kagaling ang Panginoong Diyos? Minsan when we look into our mind, parang kaya bang gawin ng Diyos yun? No one can fathom. Walang pwede makapag-intindi ng sobra-sobrang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. We honor God because He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. God is great. Not only that, in Psalm 145 verse 7, 9, and 17, they celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion to all He has made. The Lord is righteous in all His way and faithful in all He does. Wow! Sinasaad po dito na ang Diyos ay mabuti. God is good all the time. Kung makikita natin, ang dami pong ginamit kung sino nga ba at ano nga ba ang karakteristik ng Panginoong Diyos. Sabi po dito, goodness, righteousness, gracious, compassionate, slow to anger, rich in love, good to all, righteous and faithful. Sabi daw po ni David, you are so faithful. You are a faithful God. Hindi ka nakabase kung sino kami, but nakabase ka kung sino ka, na hindi mo pababayaan ang iyong mga tao. Slow to anger. Hindi po siya ganon na madaling magalit. Bakit? Kung nagagalit siya, sino dito sumusuway kay God? Baka ako pa lang nag-preach ako dito. Nung pagka sinasabi ko lagi nagwapo ako, nagsisinungaling na agad ako, baka binigyan na agad ako ng kidlat, parang ganon. But God is slow to anger. He's willing to reach us out, di ba? Sino dito naging Kristiyano ka, minsan parang gusto mo pang lumalayo ka sa Kanya. Hindi, Lord, sabi ni Lord, go and make disciple. Do nice to people. Your integrity, patuloy kang maging testimony, but lagi kang hindi Lord, hindi ako dyan. Pero ang Panginoong Diyos, sabi dito, He is good, He is compassionate. Ganun niya tayo kamahal. Not only that, sabi dito, gracious and righteousness. Kung titingnan mo yung gracious at saka yung righteousness, hindi mo pwedeng pagsamahin yon. Yung righteousness, never, ever ang Panginoong Diyos na nagkameron ng kasalanan. Pero yung gracious is willing to reach out yung makasalanan. And this is how David
see God is na sobrang buti ng Panginoong Diyos. Sino dito kulang ka na sa pag-ibig? Sabi to, rich in love. Sobra-sobra. Buti pa si Kuya Jojo, talagang punong-puno ng pag-ibig. Sino dito kulang ka ng pag-ibig? Nagharap ka ng pag-ibig? Chester, nagharap ka ng pag-ibig. Pero siya sabi dito, if you want to find na sobra-sobrang pag-ibig, hindi po siya tao. Tao, pwede mawala ang pag-ibig. Pero ang Panginoong Diyos, kaya nang ibigay sa iyo yung sobra-sobrang pag-ibig. Not only God is good, not only God is great, but God is the one also who can provide everything that we need. Sabi po sa Psalm 145, 14-16, bakit po ang Panginoong Diyos ay worthy to be praised? Sabi dito, the Lord upholds all who fall and lift up all who are bowed down. The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. Dito po sa Psalm na to, ine-emphasize that God is the one who can provide everything that we need. Kahit po sa yung sobra extremely powerful, makapangyarihan, great, pero andun pa rin po yung kanyang malalahanin na kamay para tayo ay abutin. Para tayo ay tulungan. Di ba kalimitan pagka, di ba sabi natin, nagkapera lang, yumabang na. Parang hindi ka nakilala. Pero sinasabi dito, kahit ang Panginoon ay ganun kayaman, ganun makapangyarihan, pero andun pa rin na nakatingin niya sa mga tao. At ganun siya na nag-aalala na kailangan niyang i-provide. Sabi dito, the Lord upholds all who fall. Sino dito nalaglag ka na? Uy, nahulog. Log. Di ba? Sino nahulog ka? Yung laging sino dito na-fall ka na? Parang gano'n. Di ba? Pag may sitwasyon, parang, may sugat ka, parang hindi ka maano. Ang Panginoong Diyos ay nandyan para itayo ka. I-cheer up ka. You can do it, my son. You can do it, my daughter. Grabe yung moment na kung paano idinedeklara ni David kung sino ang Panginoong Diyos. He's the one who provide. I don't know when the time na tinatawag siya a man after God's own heart, but he become a murderer. He become an adulterous. Pero after that, andun yung pagpapatawad ng Panginoong Diyos, yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Hanggang ngayon po, kilala pa rin siya at tinatawag pa rin siyang a man after God's own heart. He's the one to provide. He provide Jesus to all of us. We are all sinners. Wala po tayo pwedeng ipagmalaki sa Panginoong Diyos. But because of His love, because of His greatness, because of His righteousness, because of His compassionate, is willing to give to us Jesus to provide for all so that we can have eternal life. God is not willing to uphold any good thing from His children. In this verse, makikita natin na hindi po willing ang Panginoong Diyos para hadlangan, para hindi ibigay yung karapat-dapat o pangangailangan ng kanyang anak. Sino dito alam mo na kayang i-provide ng Panginoong Diyos yung mga pangangailangan na meron tayo? But kung hindi ka naniniwala na ang Diyos ay willing na ibigay yung pangangailangan mo, when you do not ask, when you do not declare into your mouth, give praise, Lord, marami pong salamat. Ngayon pa lang,
yung panalangin ko, alam ko na sasagutin mo. Lord, alam ko na sinabi mo sa iyong salita, hindi ko pa sinasambit, pero alam mo na yung aking pangangailangan. Ikaw ang aming Diyos na handang i-provide lahat ng aming mga pangangailangan. Remember Peter? Yung naging topic natin, di ba? All the time, nag-ano na siya, tawag dito? Nangisda na. Pero kahit dilis, walang nahuli sila. And nung sinabi ng Panginoong Jesus, Peter, ihulog muli ang iyong lambat. Ano sabi ni Peter? Lord, ang hirap, hindi ko kayang i-comprehend. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. When he obey, ano po yung provide, ano pong ginawa ng Panginoong Diyos? Yung net daw po halos masira na dahil sa sobrang dami ng nahuli. Yung bangka halos lumubog na dahil sa sobrang dami po ng nahuli. What do I mean dito? If we believe, if we obey God, if we declare into our mouth, dahil sa sinabi mo, dahil ito ang nasa iyong salita, that you are a God who can provide everything that I need, even in my mind, parang imposible, but I believe that is you who will provide. Sino po dito naniniwala na iproprovide ng Panginoong Diyos yung pangangailangan mo? Parang hindi kayo narinig bigat. Bahala kayo. Lord, ako na lang. We celebrate and joyfully praise Him because of who He is. Honestly, marami pa pong attribute ang Panginoong dito sa Psalm 145. Hope after this, patuloy at patuloy natin pong basahin yung Psalm 145. It's a psalm of praise po, papuri po. Meron po ako nabasa, sabi nga daw po dun sa nabasa ko, ito po ay 3 beses inuulit binabasa bago po magsimula yung gathering. And it's a nice to give praise and honor to God. Understanding His goodness, understanding His greatness, understanding that He is a God who is compassionate, who is the one who provides everything that we need. Point number 2, we not honor God only because He is worthy to be praised. We honor God as we pass it on to the next generation. Ino-honor po natin si God sa pagpapasa po ng ating pong mga pananampalataya sa kasunod na henerasyon. Sa pagpapasa ng kanyang mga salita o ng kanyang sulat, ng kanyang aklat, pananampalataya na meron tayo, teaching na meron siya sa kasunod na henerasyon. Sabi po dito, in verse 4, ang bawat salinlahi ay nagsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. One generation shall commend your works to another and shall declare the mighty acts. God's honor and glory are to be taught to the next future generation. Hindi lang daw po ma-experience natin, maunawaan natin yung kabutihan na meron po tayong Panginoong Diyos. Hindi lang daw po tayo yung nag-o-honor, nagbibigay ng papuri, ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. But binibigyan po natin siyang papuri every time we transfer it to the next generation. Pwede nyo po ba tingnan yung inyong katabi? Diba? Tingin nyo ba magsisingita tayo dito? Ako po kasi birthday ko nung May 31, ako po ay 25 na. Yeah. Sabi na eh. Diba, honestly, some of us may advance in age. Yung iba sa atin, 40s. Sino dito may mga maintenance na. Some of us, 30s, 20, meron pang teenager, meron pang kids. But it will not end up to us, but we pass it on to the next generation. Kung nasa isip po natin na nandito lang po tayo bilang magbigay papuri sa Kanya,
mamuhay ng tama, gawin yung kanyang sinasabi. Pero kung hindi po natin iniisip na ipasa to sa next generation, hindi po ito mangyayari. In this time, David understand na yung kasunod na papasahan niya ay karapat-dapat ibigay niya kay Solomon. Madali po ba mag-disciple ng next generation? Sino dito mga magulang? Ayan. Si David po yung nagsalta nito, no? And we know, bilang puso niya na may edad na, hindi kadali na sabihin niya to. Meron bagang passion how to say it, na sabi niya, kailangan itong maipasa sa susunod na henerasyon at sa susunod pang henerasyon. It will not end up me worshiping God. But failure, meron po siya mga anak na even yung anak niya ay hinahanting siya at binibigyan siya ng nais siyang patayin. At gustong kunin sa kanya yung paghahari na meron siya. It's not easy for him. But for him, he said it, hindi lang ako yung magpupuri araw-araw habang buhay, but yung kasunod na henerasyon. God's greatness and mighty acts are to be taught from generation to generation. Our motive to honor God is intergenerational. Yung greatness, yung mighty niya, kailangan daw po ito maipasa sa kasusunod na henerasyon. We are to tell others about what we have heard and what we have experienced ourselves. Kaya po tayo, sino dito, sabi ko nga, medyo may edad na. At syempre, kayo din mga bata, this word is for all of us. That's why po, mahalaga po na tayo mismo, ganun natin na-experience kung sino po ang ating Panginoong Diyos. Ganun po natin naririnig kung sino po siya. Yung quiet time po, mahalaga po yun. Lalo na mga single kayo. Sino dito, mga estudyante pa? Sino dito mga single? Yun. Wow! Sino dito mga single na marinig ka? Ano po, hanggat estudyante pa kayo, hanggat single pa kayo, enjoy nyo po yung having a time and moment kay God. Kasi ito po yung time na mas maunawa, mas maintindihan mo yung pag-ibig kung sino ang Panginoong Diyos. Bakit? Pagka meron ka na po ng asawa, may kahati ka na po sa oras. Yung misis ko, pagka mamaya ka na nga, nagko-quiet time pa ako. Consistent po yun. Hanggang ngayon po yun. Nagkaanak pa kami. Ay kung hindi ka nagwa-quiet time, hindi lalo ka na, hindi makakapag-quiet time. Let's enjoy in time and moment having our time kay God. Yung experience natin, yung paghingi natin, Panginoon, we pray and we want na makita ka sa aming mga buhay. Yung greatness mo kung sino ka. And as we experience, we can easily give it to others. As a parent, napakasaya po namin mga magulang that every time makikita namin yung aming mga anak, nakatulad po ng panampalataya na meron kami. A lot of things na we can do. Parang for me, I can brag it to others. Lagi namin sinasabi, honey, wala tayong pwedeng may pamana sa ating mga anak. Yes, given na magandang lalaki ang napangasawa mo. Ito na yung naibigay namin. Pero more than the money, lahat po yan mawawala. Skills, talent, lahat yan lilipas. But yung pananampalataya po sa Panginoong Diyos, ito po ang hindi mawawala. Minsan, we worry anong kukunin na kurso, anong. But for us, as we teach
na mag-tithes and offering yung mga anak natin. If they know na they segregate it to the Lord hanggang bata sila, hindi po ako nag-worry na sila po ay magugutom at sila po ay maghihirap. I use the principle of the Bible and I give it to them. Paano namin pinamumuhay, ito rin binibigay namin sa kanila. And not only that, sila po mismo can speak to us if we're doing not o hindi tama according to the Bible. Lalo na yung isa, yung pangalawa, lagi, Daddy, akala ko ba ganito? Akala ko ba ganito? Anak, ang dami mong tanong. So for me, and I believe also to you, some of you mga veterano na you doing it good. Pwede ba natin palakpakan yung mga magulang dito, yung mga advanced age natin? We want to say thank you po sa inyo na hindi po kayo nagsasawa na i-pass it to your next generation. And also to the young generation na nandito, palakpakan naman natin po sila. Makinig kayo sa inyong mga magulang. Not only to our parents, but also now the baton is in you. Nasa inyo na yung baton. Next generation, look at me. Listen. This is very important. Like ko siya sabi, yung labas, you're so blessed. Bakit? Ngayon pa lang Kristiyano na kayo. Andun na yung protection nyo na hindi na kayo mapupunta doon sa mga na-experience namin. Diba? Sino dito nung naging Kristiyano ka, sabi mo, Lord, sana naging Kristiyano lang ako nung bata ko para hindi ko na ito na-experience. But don't try to go there pa. Sabi ni David, better is one day than your court than 1,000 elsewhere. When David experienced the presence of God, sabi niya, in everywhere, this is the best thing that ever happened. Having a relationship kay Christ and follow and obey His command, sabihin ko sa inyo, this is the best thing. So don't try na lumabas dun sa ano tawag doon? Sa boundary. As a Christian, may boundary tayo. Pero when you go outside to the boundary, it's a warning. Na yung blessing, instead of blessing, when we go out to the boundary, it will be cursed. So young generation, listen. This is important. And having you this message is something also we can share it and pass it to the next generation. That's why yung simbahan po natin, hindi lang po tayo community. I don't know yung mga matatagal na dito, Kuya Lito, Ate Biner. Dati daw kayo lang ata yung mga married couple dito. Tapos lahat estudyante na. And now, dumadami na po yung mga Sabi nga, if we reach the campus, taglay natin, Mark? If we reach the campus, we reach Lukban. And if we reach the campus, we reach the world. One campus will bring the whole family. So as I end, our prayer is that the future generation will continue to love God and declare His greatness to others as well. As a church community, we are here to honor God, to make disciples, church planting in every campus, in every nation. Can we all close our eyes and let us pray? Lord, thank you for the day. Thank you, God, that you are the one who is in us. I pray for the day na maunawaan namin kung sino ka aming Diyos na makapangyarihan at karapat-dapat na papurihan. If you are that person that na-realize mo na ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, that it will change
your life, your way, how to worship Him and how to honor Him, is God who speak to you today. Lord, thank you for that person na naunawaan na ikaw ay ganon makapangyarihan, na sa iyo, Panginoong Diyos, ay walang imposible, na ikaw ang Diyos na tunay ng iyong kapangyarihan na hindi namin kayang unawain. And today, Lord, I pray, understanding that you are good, understanding that you are the one who can provide everything we need, understanding that you are gracious, you are compassionate, you can give us yung need namin, especially yung love na nag-uumapaw. We pray that we will have like David, that we will exalt you, will praise you, my King, my God, every day and forever. Lord, thank you for the person na nandito ngayon, that even if you're that person na meron ka mga pangangailangan, I don't know what it is, maybe it is a relationship, or maybe sa finances, or maybe sa iyong kalusugan, or maybe meron kang plano na parang hanggang ngayon hindi maging maayos. But I want to remind you that above all, it is God. Understanding na bago mo isik yung ma-restore yung relationship, bago mo isik na ma-provide yung lahat-lahat, or maayos yung plano na meron ka, kailangan siguro muna natin maunawaan na mahalin natin ang Diyos, papurihan natin siya, dahil siya ang dapat na papurihan, pasalamatan. And when we do that, everything will follow. I want to pray for you. Lord, thank you for that person. I want, Lord, and we pray that he will understand your greatness. I pray, Lord, na i-reveal mo, Panginoon, sa kanya kung sino ka. Dalangin namin, Panginoon, na sa habang buhay na meron kami, ikaw ang aming i-honor at papupurihan. Lord, bigyan mo kami ng puso na magbigay ng kalulatian at pasalamat sa iyo. Can we all stand up today? Pwede ba tayong tumayo? Matatapos na po yung service natin. So, God revealed to us kung sino siya. I believe also na ito yung time moment din. Praise. I believe also ito yung time moment din na intindihin natin, nawalan natin kung sino ba yung ating Panginoong Diyos. I believe marami sa atin, bata ka pa lang, kilala mo siya, pero yung i-appreciate yung goodness niya, yung greatness niya. Sabi ko nga, yung gracious, yung righteous, and gracious, it represent the embodiment of Jesus. Yung Panginoong Diyos, nireveal niya ito kay Jesus. He died for all of us. The greatest gift ever that I received is when the time I understand what Jesus did on the cross. Can we take this time and moment to appreciate kung sino siya sa ating mga buhay? And also, when we sing this song, can we be thankful and praise our God and our King? Let's sing this.